morning, DJ Chat. Paayos lang po natin yung linya natin. Ayan, Yusek, good morning. Morning, DJ Chacha and Maricel. Good morning, mga kapatid. Ayun. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, oo, ito nga po, kanina pinag-uusapan namin ni Mase, ito pong pagtaas ng bilang ng mga may measles dito po sa ating bansa. Gaano po ito kaseryoso, Yes. Yusek? Opo, nakita po natin yung bilang natin simula January 4 hanggang March 21. Nakapagtala na tayo ng 1,627. 45% higher yan, DJ Chacha, kumpara dun sa bilang na 1,121 last year. Ang problema ko kasi sa measles, mabilis pong makahawa yan. Ang isang pasyente, isang bata, karaniwan sa bata yan ang isang bata na may measles, kapag pumasok yan sa isang kwarto na may mga batang hindi bakunado, pwedeng umabot hanggang 16 to 18 ang mahahawa niya. Ikumpara natin yan halimbawa sa COVID. Yung COVID siguro mga, kung di ako nagkakamali, 4 hanggang 6 lang yung nahahawa. Pareho silang airborne pero mas mabilis yung atake, yung hawa ng measles. Oo. Yusek, mamaya pag-usapan natin yan kasi importante yan doon sa mga may magulang, may mga anak na edad 10 pababa nga. Pero medyo curious lamang po ako kasi dito nga sa balita, tama po yung sinabi nyo, 45% yung naging pagtaas ngayong 2026 nitong mga may measles. Bakit po sa Mindanao ang mas marami tsaka sa Metro Manila? Bakit nandoon yung bulk ng pagtaas ng kaso nitong measles? Pag tinignan natin, DJ Chacha, yung Mindanao, ang challenge kasi dyan, yung ating mga isolated areas, geographically isolated and developing areas. Tapos merong manaka-naka, konti lang na mga conflict-affected areas, so security issues. Yun po yung sa Mindanao. Also, kung ating maaalala, nagkaroon na nga tayo ng phase 1 ng ating tinatawag na measles rubella supplementary immunization. Noong Enero yan, hanggang Pebrero, hanggang start of Ramadan, napansin namin na marami pa rin talaga yung mga hindi nagpapabakuna for various reasons. Hindi hesitancy ito. Parang usually sabihin nung magulang, nung nanay, ay kasi wala pa yung tatay, balik na lang kayo. Dahil malayo yung lugar, pag nangyari yun, hindi na nakakabalik yung ating vaccination team. Medyo naputo lang po doon si Yusek. Yusek? Sa bar, may tayo dito at any given rate, parang 10 milyon ng tao ng Metro Manila . So dahil po doon, ang challenge naman dito is dapat marating lahat sulok-sulok kahit hindi naman tayo isolated pero sobrang dami kasing kailangan puntahan. Okay. So, para lang po klaro, sa Mindanao, vaccine hesitancy pa rin yung dahilan kung bakit mataas po yung kaso ng tigdas doon. And dito sa Metro Manila ay dahil malaki yung populasyon kaya inaasahan na ito yung susunod na mataas yung bilang ng mga nagkakatigdas. Pero sa ngayon po, paano nyo sinusolusyonan yung mababang vaccination rate sa Mindanao? Yung sa Mindanao, patuloy pa rin po yung ating tinatawag na routine immunization. Meron po kasing misconception na mukhang akala yata ng mga kapatid dahil natapos na yung supplementary immunization activity or yung Mr. Sia na tinatawag namin ay tapos na. Hindi po, tuloy-tuloy po yan. Kahit sino po ay pwedeng pumunta sa mga government health centers at libre po. Meron po tayo na measles vaccine. So samantalahin natin yung pagkakataon. Yun po yung tuloy-tuloy. Tapos pag nakakita po kami ng mga tinatawag na clustering, kapag sinabing clustering sa usaping epidemiology, dumadami yung mga kaso, mga magkakapitbahay, ganyan. Pinupuntahan po yan ng ating mga health teams, health workers, at naggagawa naman ng tinatawag na outbreak response immunization. Huwag pong matakot, ibig sabihin lang ng outbreak response, kapag nakapansin kami na medyo dumadami, inuunahan namin para hindi magkaroon ng malawakang outbreak. So wala tayong problema dun sa bakuna. Meron tayo sa mga health center sa buong Pilipinas po yan. Libre po yan. Ilang beses po ba ginagawa itong bakuna nga sa tigdas? Ang bakuna sa tigdas ay, hindi ako nagkakamali, 2 doses yan. Nagsisimula yan sa 9 months old, tapos susunod yung 12 months sa mga sa mga babies. Tama po ba? Nasa datos tama ang mga bilang ng nagkakaroon nito ngayon, 10 years old pababa? Yes, pinakamarami talaga sa ating mga bata. Actually, ang napansin kasi namin na kaya kami nag-launch ng ating supplemental activity na magkakaroon ng phase 2 sa Luzon and Visayas this coming June
Kasi marami pong mga nakaligtaan, nalampasan yung panahon na yun, yung window from 9 to 12 months nga. In fact, kapag nagsupplemental immunization, binababa natin, and safe naman siya, binababa natin yung earliest, pwedeng as early as 6 months, at yung late range, hindi lang 12 months, pwedeng umakyat yan hanggang mga 5 years, pinapayagan, binabakunahan. Oo. Sabi niyo po kanina, nakahahawa po ito, tama? Yusek, paano? Yes, nakakahawa siya, airborne ang measles. So ulitin ko 'yan. Ito yung panahon na pwede nating kumbaga ulit-ulitin kasi hindi para manakot DJ sa Maricel, pero para magpaalala na meron naman kasing bakuna. Airborne po yung measles. Magsama lang po, minsan nga hindi lang magsama kaya mapadaan lang. Dahil kahit nagsasalita lang or hindi pa nagsasalita ang baby, kahit umiiyak yung baby, habang umiiyak siya, pwedeng yung maliliit na particles ng virus ay lilipad na sa hangin at mapupunta dun sa batang hindi bakunado. Oo. At ano pong sintomas nito? Nagsisimula po yan, pwedeng ka magkakaroon ng lagnat, yung ating signature na yung rashes, no? Yung mga pantal-pantal, pula-pulang mga spots. May tinatawag rin tayo sa medicine na Koplik spots. Ito yung mga pagtirig na may loob ng bibig niya, may mga tuldok na puti na hindi naman singaw pero may mga puting tuldok. Yan po yung mga mild na symptoms ng measles. Ang delikado sa measles, DJ Chacha, is pwede yung maging komplikado. Pwede yung magkaroon ng pulmonya, measles pneumonia na nakamamatay. Pwede rin yung magkaroon ng measles encephalitis or pamamaga ng utak na nakamamatay rin. O paano malalaman ng isang magulang na papunta na doon sa pagiging delikado yung tigdas po ng bata? Ako, wag natin naantayin pero para lang masagot yung tanong, pag nagkaroon na ho kasi ng mga nung panimulang sintomas, yung sinabi ko, lalo na yung ating mga butlig-butlig na pula, no. Hindi ho siya, by the way, when I say butlig kasi mahirap i-translate sa Tagalog ang dermatological terms. Hindi siya yung nagtutubig na butlig, no. Siya yung parang mga pantal na pula-pula na tuldok-tuldok lang na nakikita. Pag nagsimula po yun, tapos nakita natin na parang kakaiba nga, saka nagkakaroon ka ng sipon-sipon na sinasabi, yan ay mabilis yan, kaya wag natin naantayin na kaya pa yan kasi hindi naman pupunta doon sa delikado. Pag nakita niyo na ho yung mild symptoms, ay dapat kumonsulta na ho. Actually, wag nang antayin, DJ Cha, magpabakuna na. Oo. Yusek, yung sinasabi niyong rashes, kapareho po ito ng rashes ng dengue? Ganun ang itsura? Very good question. Hindi. Yung dengue kasi, yung ating petechiae na tinatawag sa English, sa medical terms, maliliit na maliliit na tuldok-tuldok dun sa mga blood vessels. Yung dun sa measles, hindi siya kasing para bang clustered na magkakasama. Pero kung ako tatanungin, mahirap siyang i-distinguish maski sa mga doktor kapag tumitingin kami ng rashes, yung dermatologist yung inaasahan namin. Oo. So parang wag ho nating wag hahayaan ikonsulta kagad. may yung medical eye lang ang pupwedeng mag-determine kung yung rashes na nakikita dun sa bata ay for dengue or for tigdas, tama po? Yung may doktor lang. Yes. Sige po. Yusek, with this number, sinasabi niyo nga po mahigit 1,000 na yung pagtaas ngayong taon. Alarming na po ba ito? Posible ba tayo magkaroon ng outbreak? O sakto pa lang naman po itong number na to? Kayang-kaya pa, kumbaga. Kung tayo po ay magpapabakuna at yan po yung ongoing na ating routine immunization, tapos yung parating na ating tinatawag na phase 2 na MRC, hindi po yan dapat ika-alarma. Pero dapat po siya ay pansinin. Yun yung sinasabi namin. Napapansin kasi namin mas natatakot dun sa mga fake news na di umano, meron daw BA 3.2 na COVID-19 na sinabi na namin na fake news yan. Ito, hindi to fake news. Ang measles ay kumakalat at nakamamatay pero naliligtas ng bakuna. Kaya dapat ito yung pinag-uusapan at kung meron tayong kilala or lalo na kung meron tayong anak or chikiting sa bahay na hindi pa bakunado, dalhin nyo na para mabakuna kasi libre naman. Oo nga. Yusek, magandang umaga po si Maricelito. Parang nakikita namin yung pictures nung measles. Mukha siyang bungang araw na malala. Parang gano'n, ano? Yes, exactly. Kaya siya mahirap, Maricel, na i-distinguish kasi kahawig rin niya yung buong araw, lalo na ngayong panahon ng summer. Yun na nga po. Yusek, ano-ano po yung mga dapat tandaan ng mga magulang kung halimbawa nakaligtaan na magpabakuna at nagkaroon na nga ng tigdas yung mga bata? Ano yung mga do's and don'ts at saka yung mga usual na maling paniniwala ng mga magulang pagdating sa gamutan ng tigdas?
Okay, magandang tanong yan. No? Paano kung meron na tayong suspected na measles at ito na nga, nandiyan na sa atin? Una, ang payo po natin, kung kaya po nating itawag or i-text dun sa ating kakilala o pinakamalapit na health center, gawin po muna yan at padalhan ng pictures. Bakit po? Kasi nga nakakahawa siya ng malala. Kung meron tayong kamag-anak or kapitbahay, kabahay na ano po siya po'y buntis, wag muna nating palapitin dahil ang rubella halos magkahawig, magkaibang virus kaya MR ang tawag namin sa kanila, measles rubella. Si rubella medyo meron niyang delikadong mga epekto sa mga sanggol sa sinapupunan. Kaya wag po nating hahayaang magtabi ang isang buntis at ang isang bata na may measles. Tapos pagka pag nagkaroon na ng abiso mula sa ating health worker kung kailan dadalhin sa ER etc., dalhin na po kagad kasi pwede naman siyang magkaroon ng supportive care sa ospital. Ayun. Pero halimbawa po yung mga paniniwala ng ilang magulang na kapag ka tinitigdas, dapat laging naka-jacket o kaya bawal maligo. Tama po ba yung mga ganun? Ay, hindi po. Pagka laging naka-jacket, mas lalo pong maiinitan yung bata. Remember, kasama po sa sintomas ng measles ay ang ating lagnat. Ayaw po natin yon. Mali rin po yung bawal maligo. Actually, ina-advise natin na under medical supervision, importante, alam na ng doktor na may measles yung bata. Under medical supervision, pwede po tayo ng maligamgam na tubig na mabilis lang na paano tayo magpahid-pahid ba para sa ating mga batang may lagnat. Pwede po yun. Under medical supervision kasi ang worry ko naman kung halimbawa may mga rashes na yung bata, baka kung anong sabon yung gamitin, mas maging dangerous for the kid, for the baby. Tama po yun, Miss Maricel. Any brand, basta yung mga mild soap po. Ako naman po, ang concern ko, kaya gusto ko under medical supervision kasi nakakahawa nga siya. Kapag maliban sa pagiging airborne, anything na nahahawakan or ginagamit dun sa pasyente, nagiging pwedeng paghawaan. So, yung mga instrumento pangligo, baka mamaya may mga kapatid, yung, yung bata na hindi pa rin bakunado. Tapos kung ano yung pinanggamit panligo, yun rin ang ginamit ng Yusek? magputi. Yusek, ayun, medyo nagcha-choppy lamang po yung linya. Opo, Yusek, ang sinasabi po ninyo kanina, ang worry nyo ay baka magkahawaan kung merong kapatid. Tama po ba yung dinig namin? Opo, kaya po ang gusto ko sana, ang suggestion ko is under medical supervision yung papaligo. Hindi naman kailangan nakabantay yung doktor. Ibig sabihin lang, alam ng health center na may measles yung bata para maabisuhan. Para hindi po mahahawa ang iba pang mga bata na meron. Nawala pala, hindi pa nagkaka-measles. Opo, yun pong mga sintomas nitong tigdas na to, once na nagkaroon na po yung bata, usually gaano po katagal? Ang natural course ng measles, ito yan parang swertihan yan. Swerte ka kung mag-survive ka. At kung mag-survive ka, siguro mga 1 week or thereabouts. Pero mababaho yung porsyento ng ating mga pasyente na tumatagal. Kaya isa pang madalas na parang misconception, sasabihin is, hindi bali nang wag magpabakuna kasi pag nahawa rin naman, tatagal yan. Hindi po parang bulutong tubig ang measles. Ang bulutong tubig, nagsusurvive yung bata at nagiging lifelong yung immunity. Si measles, mamamatay po dahil sa komplikasyon. I see. So ano po ang mortality rate natin dito sa Pilipinas? Teka, hindi ko hawak yung exact number Okay. pero yung case fatality rate niya na mataas yan. I don't have the exact number, ayoko manghula, pero mataas yan na Maricel. Oo. So ang malinaw, delikado para sa bata kapag ka dinapuan ng tigdas. Opo, delikado para sa batang hindi bakunado kapag nadapuan ng tigdas. Okay. So para po doon sa mga bata, na sabi nga po ninyo kanina, hirap kasi particular doon sa ilang areas na magpabakuna, halimbawa po sa Mindanao. So kung na-miss na nila, hanggang ilang taon po pwedeng mabakunahan kontra tigdas? So typically hanggang 5 years old, kahit lumampas po ng 5 years old, wag po mag-alala, magsabi po sa health center, mahahanapan natin po ng paraan. Hindi naman po parang restricted yan na bawal ng bakunahan after 5 years old. Nagkataon lang po kasi na yung ating mga kampanya, dahil nakita nga natin sa datos natin na pinakamarami yung 10 and below, tas humahabol yung mga 5 to 10 rather. 5 below ang pinakamarami, 5 to 10 humahabol.
So yun ang inuuna natin. Pero kung tayo po ay walang memorya, lalo na kung dun sa mga lugar na isolated na tayo ay bakunado, pwede kumonsulta at magtanong sa inyong health center kung kayo po ay pwedeng mabigyan ng bakuna laban sa measles. Malinaw naman po, Yusek, base po sa inyong paliwanag na ang talagang delikado dito, yung mga 10 years old pababa. Pero paano po kung halimbawa yung mga adult na wala silang alam kung halimbawa inadapuan na sila ng tigdas o kung hindi sila sigurado dun sa kanilang kondisyon pagdating dun sa bakuna, ano po yung dapat nilang gawin? Kung tutusin, konting-konti na lang po, mabibilang lang yung matatanda na ating natatala na nagkakaroon ng measles dahil nga sa kanyang pagiging highly, kumbaga, fatal. No? Nakakamatay nga kasi siya, hindi ko tayo aabot ng katandaan kung tayo ay nadapuan ng measles at hindi tayo protektado. Pero para sa kumbaga, peace of mind ng ating mga seniors, kasama po sila dun sa grupong sinasabi natin, lalo na yung mga immunocompromised, yung mga very frail. Pwede naman pong isangguni yan dun sa inyong primary care physician, lalo na kung kayo ay miyembro ng isang yakap center, no, ng PhilHealth. Pwede nyo itanong yan, libre po magtanong. Tapos pwede naman kayong i-refer ng yakap center, baka sila mismo merong bakuna kung makita nila na kasama kayo dun sa vulnerable na pwedeng bigyan. Pero oras po na magkaroon na o nagkaroon na ng tigdas ang isang tao, immune na rin po ba siya? Pwede bang hindi na rin siya mahawa doon sa mga tao na nagkaroon ng tigdas? Ang diretsong sagot po dyan ay opo, pero ang kaya sasabihan ko ng qualifier, mahirap kasing matukoy kung yung dumapo sa inyo ay measles nga. Una yan. So baka akala nyo measles, yung pala bulutong tubig yung dumapo. Baka akala nyo measles, yung pala buong araw lang po yung nangyari nung kayo ay, o yung bata ay nagkaroon ng pantal-pantal. Pinakamabuti ko talaga yung bakuna. Huwag nating isusugal dun sa tinatawag na natural immunity. Nakikita namin yan sa social media na sabihin, ay naku, hindi na kailangan yan kasi may natural immunity. Para lang ho yun dun sa mga sakit tulad ng bulutong na hindi siya nakakamatay, yung sa chickenpox. Pero pag measles ang usapan, delikado po yan. Pero ang tigdas po, once na magkaroon na ang isang bata, hindi na magkakaroon ulit. Tama. Pero yun ay kung mabuhay siya. Ayun lang. So para pala siyang chickenpox na mas delikado. Kasi di ba yung Correct. chickenpox, di ba usually isang beses lang din siya, Doc? Yusek? Yes. Oo. Tama yon. Para sa chickenpox sa immunity pero magkaiba sila sa pagiging deadly. Oo. Yusek, kamusta yung, kasi sinasabi niyo po kanina mataas nga po yung bilang ng mga tinatamaan nito na namamatay. But over the years, in the past years po dito sa Pilipinas, bumababa naman po ba yung bilang ng mga namamatay because of tigdas dahil mas marami na nababakunahan? Opo. Ang case fatality, again, I don't have, sorry hindi ko hawak yung exact numbers. Yeah. Pero yung trend in case fatality, bumababa naman po siya, lalo na over the years, kung hahabaan niyo pa yung monitoring mga dekada. Kasi maliban sa dumadami na yung nababakunahan, ang case fatality kasi, DJ Cha, is a measure, sukat siya kung gaano kagaling yung pag-asikaso ng ospital. So habang tumatagal at teknolohiya, ang gamot, gumagaling ang mga doktor, bumababa po yung case fatality. Pero sabi nga namin sa medisina, any death, kahit isang death is unacceptable. So wag pa rin natin isusugal kahit alam natin na gumagaling yung ating mga doktor sa paghahawak ng measles. Oo. Bakuna pa rin. Oo, kung nabakunahan po ang isang bata pero nagkaroon ng tigdas, yung mga symptoms na binanggit nyo kanina, same pa rin po ba yun pero hindi na mapupunta dun sa malala o pwedeng ma-ospital? Ganun po ba yun? Magandang tanong. Una sa lahat, malamang hindi siya magkakaroon ng sintomas kasi yung measles vaccine very safe tsaka proven effective na siya over the past how many years. At tama rin yung inyong panukala, yung inyong scenario na pwedeng magkaroon siya ng sipon kasi kasama yung sipon sa mga sintomas pero hindi na siya magpo-progress. Kumbaga, kunyari, kung ang bata ay bakunado laban sa measles, maaaring tinamaan siya ng measles, pero dun sa tingin ng magulang at ng bata, akala niya nagkasipon lang siya, tapos nawala na, hindi siya nagkaroon ng pantal, hindi siya nagkaroon ng ibang sintomas. Kasi mas maganda yung may laban bakuna. niya. Kasi may bakuna rin siya. Oo, Yes. kaya parang normal na sipon lang yun nangyayari doon sa mga bata. Pero kanina nabanggit nyo nga po, hindi dapat inilalapit yung mga bata na may tigdas sa isang buntis. Para po sa mga adult, posible pa rin magkaroon ng tigdas? Yung sintomas same pa rin po ba? At kung magkaroon man ng tigdas sa matanda, pwede po bang mamatay din? Or
yun na talaga yun, yung sinabi niyo po kay Mase kanina na talagang kapag natigdas ka, malaki ang chance pumanaw ang isang bata. Yes, maski sa matanda, DJ Cha, Mase, parehong-pareho. Pwede kang magkaroon ng simptomas sa bata, ganun rin. At pwede ka ring mamatay. Pero yun nga, ang dagdag na delikado sa matandang sa babae na buntis ay hindi lang yung nanay yung apektado, pati yung sanggol sa sinapupunan, yung sa tigdas hangin sa rubella, naapektuhan siya. Ayun. At least ngayon mas maliwanag po ito sa amin at encourage nga natin itong ating mga kababayan ngayon na pumunta sa mga health centers para po yung mga anak nila ay mabakunahan. Iba lang po kami ng topic, Yuse, kasi last time nakausap namin kayo ni Manong Ted, napag-usapan po natin yung tungkol po sa pagtaas ng presyo ng gamot, maging yung pagtaas po ng presyo ng mga ginagamit po sa ospital. Kamusta po ang monitoring nyo sa ngayon? May mga nagtaas na po ba? So far, wala pa tayong nakikita, DJ Chacha, sa mga pagtaas ng gamot, sa presyo rather ng gamot. At nakausap rin natin na maraming salamat dun sa ating Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines, isa yung asosasyon ng mga manufacturer dito sa Pilipinas ng private na gamot. At sila mismo yung nag-commit na hanggang end of June, kaya daw nilang hindi magtaas. So, pero kahit may commitment sila, nagmamonitor pa rin kami para sigurado tayo na hindi tumataas. At ang aming nagiging usapin moving forward is kung magkakaroon man ng pagtaas, dapat yung ginamit ko ning terminong to dun sa usapin sa mga ospital, yung tinatawag na unbundled or yung naka-breakdown, na para malaman natin na talaga bang langis, diesel o crudo yung dahilan ng pagtaas at hindi ibang bagay. Para malinaw yon, kasi kung talaga naman yun ang dahilan, hindi natin makontrol yun, galing sa labas yan . Pwede nating itaas ang mga benepisyo ng PhilHealth. Hindi na pala pwede itataas talaga ang benepisyo ng PhilHealth kasi yan ang matutulong ng sektor ng kalusugan sa panahon ng krisis na ito. Oo, pero Yusek, hanggang June ang naipangako po sa inyo ng ilang manufacturers natin. After that, may possibility na ng pagtaas. Pag sinabing pagtaas, sa lahat po ng gamot ito, vitamins, maintenance, yung mga essential medicines, maging yung mga nabanggit nyo sa amin last time na ginagamit sa ospital, katulad po nung oxygen mask, gloves, syringes. Karamihan po niyan, ini-import natin, tama po ba? Opo, tama po yun. Karamihan ini-import. Doon po sa tanong kung anong mangyayari after June, ang talagang diretsahan at hindi nagtatagong sagot ay hindi natin alam. Hindi pa rin natin masasabi kung lahat or konti lang dahil mag-iiba yung tinatawag sa English na market dynamics. Halimbawa, one thing is for sure bago ako magbigay ng halimbawa, ang supply ng gamot ay hindi magkakaproblema. Meron pa rin gamot na makukuha. Ang problema kasi yung gamot sumasakay sa vapor o kaya sa eroplano, depende dun sa uri ng gamot. So, yung vapor sa eroplano gumagamit lang ng is, kaya tayo nagkakaproblema sa presyo. Pero wag ho tayo may supply yan, una. Ikalawa, depende sa magiging takbo natin at patuloy ang hindi lang usapan na pinagpalinuhan at kikilusan, ano ba ang mga tawag nila risk mitigation measures para hindi pumalo yung ating presyo. Pwedeng bultuhang purchase, yung full procurement na sinasabi, pero titingnan natin kung gaano karami kasi problema DJ sa pag masyado naman marami ang bili, ang puno naman sa amin ay expiran ng gamot. So, balancing act talaga Parang pag bumili ka ng marami, mag-e-expire. Pag bumili ka ng konti, matatakot tayo, baka mawalan. So, yun ang ating mga iniisip ngayon. It's an ongoing process po. Pero Yusek, sa pakikipag-usap niyo po dito sa mga grupo ng mga ng hospital associations and even sa manufacturers ng mga gamot natin, may na ba sila tansya kung ilang porsyento yung magiging pagtaas sa June? Kasi next month na po yan para mapaghandaan namin. Wala silang binibigay na numero at wag mo tayong matatakot kasi kung ako tanungin ninyo, wag niyong hayaang magbigay sila ng numero. Hindi tulad nung, di ba, nagkaroon ng panukala na yung sa hospital daw 5%. Tapos di ba, ang sagot ko kagad, paano niya na-compute yung 5%? Kasi pag nagbigay ka ng numero, baka mamaya masyado mataas pala yung numero, kaya naman pala na mas mababa. So, wag mo tayong mag-alala, hindi ho yan dapat magkakaroon ng problema. Yusek, pahabol na lamang po. Kanina napag-usapan po natin yung tigdas, maliban po sa tigdas, ano yung mga dapat nating pag-ingatan ngayong tag-init? Oh yes, magandang tanong yan, importante yan. Una sa lahat, yung mga heat-related illness, ang pinakamalala, yung heat stroke.
Yung hindi ganun kalala pero magkakamag-anak yan, yung tinatawag na heat cramps, nananakit yung mga kalamnan, o kaya yung heat exhaustion, yung pagod na pagod ka. Yang tatlong yan ay dahil sa dehydration. Kapag kulang ang iniinom na tubig, at gano'ng karaming tubig ba? 8 to 10 glasses or 2.5 litro para sa pangkaraniwang adult. Except lang kung nagda-dialysis, magtanong mo sa doktor. Ganon dapat ang tubig na iniinom natin. Tapos yung sunburn, yan, dahil marami ring nagbi-beach ngayon, maraming lumalabas, o mga reporter na nabibilad sa araw. Maglagay po ng sunblock. Present. Di ba? Oo. Di ba? Maglagay ng sunblock or lotion, SPF 30, reapply every 2 hours. Tapos, yun pong bungang araw, nabanggit na po, ang solusyon dyan, maligo. Seryoso, maligo. Kasi pag ang bungang araw, nagkakaroon yan ng blockages sa pores, yung mga alikabok, dahil maalikabok na ngayon, tuyo ang panahon. Sino pa ba nakakalimutan ko? Food poisoning. Dahil mainit ang panahon, mas mabilis mapanis ang ating pagkain. Kung lampas 2 oras po, wag nang hayaang nakabilad sa labas ng refrigerator, i-ref po kagad. Ayun. Yung bungang araw, Yusek, di ba dati yung ginagawa ng mga lolo-lola natin, nilalagyan ng gawgaw? Safe ba yon? Baka may gumagawa pa rin nun ngayon. Ginagawa mo ba Oo yun, nga, tama. Actually, aminin ko, dumaan ako doon. Nagawgawan rin ako. Ako din po. Oo, Kami ako din ni din, Maricel. Oo. Oo. Actually, ang scientific principle, may accuracy yung ginagawa nila ngayon. At ngayon, ginagawa na yung cornstarch na pulbos na dahil na-absorb ng pulbos yung pawis. Ang proseso kasi ng bungang araw, naiirita yung balat natin kapag sobrang dami ng pawis. Now, with or without yung pulbos, okay naman po. Mas okay pa rin po yung maligo at yung light and airy yung suot na damit, maluwang at presko. Kasi pag hapit na hapit yung damit at sobrang basang-basa na, yan yung, di ba, pinapagalitan tayo ng mga lolo't-lola at, oy, basa na yung likod mo, palitan mo yung damit mo. Yan yun. So yan yung konektado dyan sa usapin na yan. Oo. Totoo pala yun. Yes. At cornstarch na ginagamit totoo pala ngayon. yun. Oo. Ito, Yusek, last na lang po. Nagbabasa ako ng mga comments ngayon dito sa YouTube. Meron pa rin naniniwala dun sa may bago daw virus ng COVID dito sa Pilipinas. Kayo na po mismo magsabi. Dinebunk na to ng DOH. Pero para lang po dun sa mga nakikinig at nanonood sa atin na nangangamba dun sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Nako, sa ating mga kapatid, wag niyo nang pansinin yung mga page na yan na puro fake news ang nilalabas. Wala pong BA 3.2 or yung cicada na sinasabi nila American term para dito sa Pilipinas. Wala ho tayong nakukuha na tatala. At kung meron man tayong matala, ang sinabi na po ng World Health Organization ay hindi ito isang delikadong variant. It is under monitoring, which is good news. Binabantayan siya. Pero mild pa rin po yung sintomas niya. Ang bilang ng COVID natin sa buong Pilipinas, yung exact number nakalimutan ko, pero yung rate drop 60% na mas mababa kumpara sa nakaraang taon sa parehong panahon. So, hindi ho talaga totoo, fake talaga yung lumabas na yan. Wala pong mangyayaring COVID-19 lockdown. Oo, Yusek, yung cicada virus na sinasabi ninyo, same symptoms yun with COVID, pero sabi nyo nga, saang mga bansa ulit ang may spike ng cases ng virus na yan? Karamihan ng naitala nila na BA 3.2 ay nasa Estados Unidos. Ang sintomas ay pareho lang. Yung kanilang, yung ano bang sintomas yan? Ubo, sipon, parang gano'n na lang Same sa lang din COVID-19 po. ngayon, Oo. hindi na tulad ng dati. Oo, pero Yes, hindi same lang. alarming, hindi dapat ikapangamba kasi ang sabi nyo nga po, 60% yung bilang ng pagbaba ng COVID dito sa bansa. So ibig sabihin, effective yung mga bakunang ginawa natin in the past years. Tama. Tsaka kasi si BA 3.2, actually parang anak-anakan ni Omicron yan which means yung bakunang ginamit natin sa Omicron na tumatakbo pa rin sa ating mga katawan, may laban pa rin doon sa ating nakikita na BA 3.2. Oo. Yusek, maraming salamat. Kamusta niyo po kami kay DOH Secretary Ted Herbosa. Maraming salamat po sa panahon. Salamat rin po, DJ Cha, and good morning sa mga kapatid. Yun, si Yusek Salamat, Albert Domingo Yusek. ng Department of Health. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.